Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel Alejandre at ito po ang aking daily devotion ngayong April 1, no? Magandang araw po sa ating lahat. Hopefully maging masagana at righteous ang ating April. And for today, atin pong pag-uusapan kung ikaw ba ay secure or insecure. Makikita natin ito sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. Na nagsasabing, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Sa Tagalog, bago palikhayin ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Base po sa ating binasa, malalaman po talaga natin na omnipotent and timeless ang ating Panginoon. Before pa magawa yung mundo, is alam niya na tayo ay kanyang magiging anak tungo kay Hesukristo. At pinili niya na tayo. And that's something to be proud of, no? Because God will never unchoose whom He has chosen. At dahil pinili niya na tayo, hindi na yung magbabago. Because God's election is based on grace, not on merit. Yung pagpili po ng Panginoon is hindi sa kung ano yung ginawa mo sa mundo. Kasi lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo, at some point in our lives, disobeyed God. And that is something that is undeniable, no? Kaya hindi po tayo pwedeng piliin ng Panginoon dahil sa mga ginawa natin, dahil lahat tayo may flaws. Pero pinili niya tayo dahil siya ay may awa at may pagmamahal. At yung awa na yon is sufficient to transform our lives. Yung pagpili niya sa atin ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo maliligtas, kung bakit tayo mababago, for us to be righteous. So let us find security in God's election. Let's have a worshipful and grateful heart dahil pinili niya tayo, and let's prove our salvation by living a renewed life. Talikuran na natin ang sin at harapin natin ang daan patungo sa buhay na nagbibigay lugod sa ating Panginoon. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.